Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Siegado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Dira Iclo Sr., King of all kings, Master Ben Bura Iclo Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclo the First. Pizza Noibi po ngayon, buwan ng Setyembre 2020. Ngayon mga kapatid, ipagpatuloy ko po ang pagsasalaysay sa inyo patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Ben Dira Iclo Sr. noong kanyang kabataan sa panahon ng 1951. Nasabi ko na po sa inyo na siya ay nagmisyon nga doon sa Barangay Dumalinaw, sakop ng siyudad ng Pagadian City, Zamboanga del Norte. Ngayon mga kapatid, ay dumating na nga talaga si Panginoong Divine Master Ben Dira Iclo Sr. doon mismo sa bayan ng Zamboanga del Norte, sa siyudad ng Zamboanga del Norte. At ang kanyang pagdating doon ay isa siyang bata na maitim, sumpok lang, hindi masyadong mataas, at kung tingnan ay nasa edad 12. Ang kanyang ginagawa doon ay isang palaboy na bata. Palaboy-laboy lang siya doon sa lungsod, siyudad ng Zamboanga. At habang palaboy-laboy siya, para siyang isang taong o batang grasa na walang tinitirhan. Kaya natagpuan siya ni Rodoldado Tabyuna, mga kapatid, na isa ring bata na nakasama niya doon sa kaniyang palaboy-laboy. Nakita niya at dinala niya nito doon sa pamahay nila sa Canilar Interior, sa isang barangay sakop ng Zamboanga City. At doon na nga siya sa pamahay nila sa Canilar Interior ay hindi siya gumagawa ng mga milagro. Hindi siya gumagawa, hindi siya nagagamot. Wala siyang ginagawang mga panggagamot sa bayan ng Zamboanga, kundi palaboy-laboy lang siya, palaboy-laboy sa bayan ng Zamboanga. Hanggang sa pagiging palaboy-laboy nga niya ay maraming kabataan ang sumasama sa kanya, na mga palaboy din, na mga batang grasa din, sumasama na sa kanya dahil nga sa kakaiba niyang pambihira niyang pinakita na namimigay ito ng kindi at pira na mula sa hangin lang. Kinukuha lang niya sa hangin na walang makita na kindi, walang makita na pira. Bigla na lang magkakaroon ng kindi at pira. Kaya padami ang mga bata na sumasama sa kanya sa ikot-ikot doon sa bayan ng Zamboanga. Hanggang nang dumaan sila sa Campanir Interior, doon sa lugar na yun, ay pinakita niya ang isang anghel na nakatayo doon sa Campanir Interior. Kaya yung mga kabataan na sumasama sa kanya ay mga karamihan doon ay mga bugoy-bugoy na mga bata, yung mga bata na walang mga magulang na nag-aruga. Kaya nang nakita yun ng mga bugoy-bugoy na bata, at sinabi ni Panginoong Divine Master Ben Dira Iclo Sr. na yung anghel na yan ay siya yung bantay natin habang tayo ay nag-iikot dito, palaboy-laboy dito sa lungsod ng Zamboanga. Kaya yung mga bata na kasama niya ng mga bugoy-bugoy ay nagiging mabait na dahil sa takot. Natakot sila na dahil mula sa pagkabata nila ay yun pa sila nakakita ng isang anghel na may pakpak, dahil buong akala nila ang anghel ay makikita lamang doon sa loob ng simbahan at hindi gumagalaw, isang drawing lang o estatwa. Yun ang akala nila. Personal talaga nilang nakita yung anghel na yun na kumikilos pa at bigla na lang nawala. Kaya ang pagsasama-sama nila kay Panginoong Divine Master Ben Dira Iclo Sr. ay nagiging na silang isang mabait na mga bata. Kaya sumasama-sama sila dahil namibigay man si Divine Master Ben Dira Iclo Sr. ng pera na mula sa hangin lang kinukuha, binibigay sa kanila. Kaya palaboy-laboy sila hanggang sa isang gabi doon na sa Canilar Interior. Hindi sila pumasok doon sa bahay ni Rodoldado. Nasa labas lang sila, nasa tabi ng daan, ay humingi si Panginoong Divine Master Ben Dira Iclo Sr. ng kumot na puti at saka flashlight. Kaya mga bata dali-dali kumuha ng kumot dahil
tanong nila, anong gagawin mo, Bin? Dahil Bin, isa ngipon man ang tawag niya doon, dahil isa lang ang ngipin. At palipat-lipat nga ito, maging dito, hanggang dito, dito. Basta isang ngipin, ngunit palipat-lipat ang ngipin. Kaya sinabi ni Panginoong Divine Master Benedictus Senior na si Bin isa ngipon na magpalabas tayo, gagawa tayo ng sini. Kaya dali-dali yung mga bata kumuha ng kumot na puti at saka flashlight. Nakakuha nga sila ng kumot, walang ibang flashlight na nag-iilaw pa. Ang nadala na flashlight ay sira. Yung sira na flashlight na nadala. Sinabi ni Bin sa ngipo na okay na ito, wala problema dito. Kaya inaano na nila yung kumot, pinaplastar na nila na parang isang sinihan. Ang flashlight, nilawayan lang ni Panginoong Divine Master. Ganyan lang yung nilawayan lang niya ang flashlight, nilawayan. Nagkalaway, umilaw na ito. Pagpailaw, umilaw na ito. Pagkailaw nito, doon, diretso sa puti na tila, ay nagsimula na ang palabas na parang isang sini talaga lumalabas doon. At ang unang palabas na kanyang ipinakita ay yung pangyayari ni pagdating ni Ferdinand Magellan at sa kalabanan nila ni Lapu-Lapu na tinatawag na The Battle of Mactan. Yung labanan na nangyari sa kanila doon sa Mactan, sa Lapu-Lapu, doon sa Cebu. Nakita talaga na naglabanan. Pinakita ni Panginoon Divine Master Benedictus na ito si Lapu-Lapu, itong tapis lang, nakabahag lang ba? Nakabahag lang. Yung mga kasamahan niya, nakabahag lang. Yan yung mga kasamahan niya. Ito si Lapu-Lapu. At ito naman si Magellan, itong nakadamit, may mga bakal-bakal na nilagay sa katawan. Ito yon. At sa mga kasamahan nila, nakadamit, buong damit. Doon, pinakita niya ang labanan doon. No? Naglalaban talaga si Lapu-Lapu sa Magellan na natalo itong si Magellan noong 1521. Pinakita niya doon sa palabas sa sinisini niya. Pagkatapos noon ay ang pangyayari naman, ang buhay naman ng labanan naman ni Gat Andres Bonifacio na pinuno ng isang katipunan na Kikiki. Siya naman ang kanya namang labanan na naganap doon sa Balintawak na tinatawag na Cry of Balintawak. Yung labanan ni Andres Bonifacio versus mga Kastila na mga kalaban niya. At madugoon ang labanan na yon. Dahil ang gamit lang nila ni Andres Bonifacio ay yung mga bato lamang, sapang, sundang. Yun lang ang mga gamit nila. Samtang habang yung mga Kastila, gamit nila ay baril. Marami ang namatay doon na mga Pilipino. Nakita din nila doon sa palabas na maraming namatay ng mga Pilipino. Marami ding namatay ng mga Kastila na hinahampas lang ng sundang, naputol yung ulo, kaputol kamay, kasugat-sugat yung katawan. Yun, nakita nila ang Battle of Balintawak. Hanggang sa susunod na, dahil sa higyawan ng mga bata na yun, dahil nagkasiyahan naman ng mga bata na nakikita sa mga palabas, yung mga batang iba na natutulog na sana doon sa kanilang mga bahay, ay lumabas at lumapit doon, nakipanood na rin doon, pati na yung mga matatanda, nakipanood na rin doon, at nanonood yung mga matanda na buong akala nila ay isang palabas nga talaga. Nakita nila, isang palabas nga talaga ang nakita nila doon sa Tilon. Ngunit nang natagal na, dahil mga matanda na sila, nag-usyuso sila, nakita nila na ang ilaw ng nandun sa Tilon ay galing lang pala sa isang bata, o galing lang, hinahawakan lang ng isang bata, at flashlight lang nakita ng mga matanda. Dahil ang mga matanda may naman na pag-iisip, may mataas ng pag-iisip, kaya nakita nila flashlight lang hinahawakan doon, punteriya sa puti na kumot. Nagtataka na yung mga matanda, paano to nagiging palabas, gayong flashlight lang hinahawakan at lumabas na yung mga tao, at isang bata lang ang naghawak na si Bini sa ngipon. Doon na ang mga matanda, hindi na nanood doon sa palabas. Si Panginoong Divine Master Benedictus Senior na ang kailang pinanood na tuwang-tuwa rin tuwang-tuwa rin sa kanyang ginagawa na palabas na naghahawak doon sa flashlight na ang flashlight na hinawakan ay sira na flashlight. Kaya ang sunod na pinakita ni Panginoong Divine Master Benedictus Senior na palabas ay ang
talambuhay naman, ang buhay naman ni Dr. Jose Rizal. Nang mula ng pagbubuntis ni Dr. Jose Rizal, nang binuntis siya sa kanyang ina na si ng kanyang ina na binuntis siya na Teodora Alonso, mga kapatid, ang ina ni Dr. Jose Rizal, si Teodora Alonso. Nang binuntis siya hanggang sa pinanganak siya nito. At pinakita rin yung isang maliit na libangbang, maliit na butterfly na lumalapit sa ilaw kahit na alam niyang ito'y may apoy, lumalapit at nagpakamatay yung alibangbang, yung butterfly, gamo-gamo para lang makita ang liwanag. Yun, pinakita din doon. Hanggang sa lumaki si Dr. Rizal sa kanyang pag-aaral, hanggang sa kanyang girlfriend nga, pakipag-asawa kay Josephine Bracken. Nakipag-asawa siya kay Josephine Bracken. Hanggang sa pagpatay, hanggang sa pagsulat niya sa mga libro, pinakita din doon at ang kanyang talambuhay ni Dr. Rizal na sinulat niya ang mga libro hanggang sa pagpatay sa kanya doon sa Bagong Bayan, na binaril siya na sa harapan ng maraming tao na nakakita sa pagpatay na yun, na nagsipag-iyakan. Kaya yung mga bata, mga matatanda, nagsipag-iyakan na rin dahil sa pangyayari na yun ni Dr. Rizal, hanggang sa napatay itong si Dr. Rizal. At pagkatapos doon, pinatay ni Panginoong Divine Master Benedicto Reclu Sr. yung flashlight. Pagkapatay sa flashlight, ay nawala na rin ang palabas. At doon talaga napailing-iling talaga ang mga matatanda kung paano nangyari yun, na nagiging isang palabas na alam nila na ang isang palabas or sine ay kailangan talaga mayroong pelikula, mayroong film, mayroong makinarias na para lalabas yung isang palabas doon sa tilon. Pero nangyari, flashlight lang talagang ginamit ni Panginoong Divine Master Benedicto Reclu Sr. Sa pagpapalabas na yun, hanggang sa natulog na sila, kinabukasan tuloy pa rin ang gawain ni Panginoong Divine Master Benedicto Reclu Sr. Yung palaboy-laboy sa buong bayan ng Zamboanga, at padami ang mga sumama sa kanya dahil nagsasalita naman, nakipag-dismissan, sinasabi ng mga kabataan na ganito ganyan si Panginoong Divine Master Benedicto Reclu Sr. namigay ng pira. Kaya padami ang mga bata na sumama sa kanya, hanggang sa isang araw inanyahan niya ang mga bata na pumunta doon sa bundok, sa bundok ng Kulam Batu, Pasunan ka. Doon sila pupunta. Yung bundok na yun ay makikita ang buong bayan ng Zamboanga. Inanyahan niya yun na maghanda ng isang sako na mga dahon, dahil pupunta sila doon sa bundok ng Pasunan ka sa Kulam Batu, at gagawin niya yung pira, yung isang sako na mga dahon. Kaya yung mga matanda na kirinig, nakisama na rin, sumama na rin na gusto silang magsaksi sa paggawa ng pira na isang sako. Kaya sinakay sila ni Panginoong Divine Master Benedicto Reclu sa isang truck di karga, at dalawang truck di karga silang lahat ng mga kabataan at pati na yung mga matatanda. At doon, pagkarating nila doon sa bundok ng Kulam Batu, Pasunan ka, nakikita nga ang buong bayan ng Zamboanga. Naglalaro sila doon, at sa yung mga kasamahan niya naglalaro, at si Panginoong Divine Master Benedicto Reclu Sr. ay tinitingnan yung buong bayan ng Pasunan ka. At sinasabi pa nito na itong buong bayan ng Zamboanga, ay darating ang araw na ilulubog ito sa tubig. Lunupan ba? Sa Bisaya, lunupan. Ito namang matanda na karinig, sinabi naman na, huwag naman doy. Sabi ng matanda, huwag naman doy kasi diyan kami nakatira. Sinabi ni Panginoon Divine Master, kailangan talagang lubugin ito sa tubig dahil sobra na ang kasamaan ng mga tao, napakasama na ng mga tao na nakatira diyan. Sabi naman ng matanda, madadamay kami doy, diyan kami nakatira. Hindi lang umimik si Panginoong Divine Master Benedicto Reclu Sr. Tapos, yung isang sako na dahon, nagtanong ng matanda kung kailan na ito gagawing pira. Sabi naman ni Panginoong Divine Master na
hindi ko pa ito magawang pira dahil hindi pa dumating ang mga kasamahan kong inaantay ko dito ngayon. Hindi pa sila dumating. And itong mga matanda masyadong ang isip. Kaya tinanong tinanong naman ng mga matanda, sino naman yung kasamahan mong inaantay na para gawin ng pira itong isang sako na dahon. Sabi naman ni Panginoong Divine Master Benedicto ay ang mga kasamahan ko ay ang mga santo. Kaya nagtaka itong mga matanda, yung kasamahan niya mga santo. Kaya hanggang sa umabot na ng alas 12, hindi pa talaga nagawa yung isang sako na dahon, hindi pa niya ginawang pira. Hanggang nagdesisyon na lang ito na bumaba na lang tayo, umuwi na lang tayo doon sa Zamboanga, uwi na lang tayo. Kaya itong mga matanda, gusto talagang gawin na pira yung isang sako. Ngunit umayaw nga itong si Panginoong Divine Master Benedicto, kaya walang nagawa ang mga matanda, umuwi na lang sila doon sa baba, doon sa bayan ng Zamboanga. Pagkadating na doon sa bayan ng Zamboanga, ay ganun pa rin ang ginagawa ni Panginoong Divine Master Benedicto. Palaboy-laboy lang siya doon sa bayan ng Zamboanga, na mga kabataan sumasama sila, at padami ang mga kabataan na sumasama dahil sa kanyang ginagawa na namimigay ng kindi at namimigay ng pera. Yung mga nag-eskwela ay hindi na pumasok sa paralan dahil sumasama na sa kanya dahil sa kanyang kabutihan na binibigyan sila ng pera. Hanggang dahil sa inggit, nainggit na yung ibang mga tao dahil pira nga ang pinamimigay. Paano ito ginawa ni Panginoong Divine Master? Bakit mayroon siyang pira samantalang siya sa kanyang sarili ay wala ngang damit, hindi nga nagbibihis, palaboy-laboy, parang isang batang grasa na nga. At dahil sa kasina o inggit, isang tao na pangalan ay Domingo Lasala mga kapatid, ay naiinggit ito at kusa niyang nilapitan talaga si Panginoong Divine Master Benedicto at binugbog niya talaga, as in sinasaktan niya talaga hanggang sa makaya niya, binugbog niya ng binugbog. At sobra-sobra nga ang pagkabugbog nitong si Panginoong Divine Master Benedicto sa ginawa ni Domingo Lasala sa kanya. Kaya ang nangyari, itong si Panginoong Divine Master Benedicto ay labis na sobra-sobra ang natamo na mga pasa sa katawan, halos buong katawan nagkapasa-pasa, mukha, sa dibdib, lahat ng katawan nagkapasa-pasa. At dahil sa pangyayaring yun ay nawala itong si Panginoong Divine Master Benedicto doon sa bayan ng Zamboanga na si Bin Isay Ngipon. Bigla na lang siyang nawala. At pagkawala niya, pagkalipas ng isang linggo, yun ang nangyayari. Bigla na lang bumagsak ang malaking agos ng tubig. Naglunop. Tumaas ang tubig sa bayan ng Zamboanga. Tumaas na nagtataka ang mga tao na bakit mayroong tubig na wala namang ulan. Yun, isang napakalaking milagro nga ang nangyari na kalamida doon sa bayan ng Zamboanga nung kapanahonan na yun, 1951, dahil nga tumubo ang tubig sa kanilang bayan at nalubog nga ang buong bayan ng Zamboanga noong 1951 na wala namang ulan. Napakainit ng panahon. At itong ina ni Rododaldo Tabiuna, mga kapatid, takot na takot itong ina ni Rododaldo Tabiuna. Natakot siya dahil yung lugar nila sa Canilar interior sa bayan ng Zamboanga ay napakababa, pinakamababa ito na lugar sa buong bayan ng Zamboanga. Kaya takot na takot siya na masama sa paglubog ng baha. At ang ginawa lang niya, binigkas lang niya ang pangalan niya na Bin Isay Ngipon, sa tulungan mo kami dahil itong ang lugar namin ay napakamababa. At yung lugar na yun, yung bahay na yun, doon din nakatira si Bin Isay Ngipon ng kapanahon na yun, bago pa siya nawala. At yun nga, kahit nagtaka ang mga tao, kahit napakababa ng kanilang lugar, ay hindi man lang nabasa ang sahig. Ang lupa doon, hindi nabasa.
Ganyan, no? Mababa ang kanyang lugar. Mababa. Nabang doon sa itaas na mga lugar ay lumubog. Lumubog ang mga kabahayan. Lumubog. Naapawan ng tubig ang mga kabahayan doon. Nagsipaglanguyan pa yung mga tao na nasa daan. Ngunit yun ngang mababa na lugar doon sa kanilang interior, eh wala man lang tubig. Yun ang pinagtaka ng ina ni Rodoldo Tabiuna, mga kapatid. Isang mirakulo nangyari doon. At itong si Domingo na nasala, mga kapatid, ay nabulag. Nabulag ang kanyang kanang mata hanggang sa yung pagkabulag sa kanang mata niya ay lumipat naman dito sa kaliwang mata, nabulag ng kanyang dalawang mata, at doon niya napag-isip-isip na ang kasamaan na kanyang nagawa doon kay Bin Isay Ngipon sa pagbubog-bubog niya. Pero huli na ang lahat dahil hindi siya nakahingi ng tawa doon sa kanya personally, at unti-unti nang na nagkakasakit na siya, unti-unting namayat ang kanyang katawan hanggang sa siya talaga ay namatay. Yun ang nangyari doon sa barangay, sa lungsod ng Zamboanga noong 1951, mga kapatid. Kaya mga kapatid, naisalaysay ko na ito sa inyo. Wala man siyang himala na iba na ginagawa doon o ng gagamot. Ang ginawa lang niya ay palaboy-laboy lang. Ngunit mayroon talagang nakukuha na leksyon kung ano ba talaga ang dapat gawin sa tao para ang tao ay maliligtas niya ang kanyang sarili. Na hindi po tayo basta-basta maghusga sa ating kapwa-tao. Lalo na yung tao ay hindi natin kilala kung sino siya. Alam ko naman sa sarili ko, sa mga members ng PBMA at mga members ng Robinyan, ay maraming naghuhusga sa akin. Maraming naghuhusga sa akin. At sa kasamahan kong isang General Spiritual Investigator, Professor Jimmy Bilimpot. Alam ko marami kayong naghuhusga, pero hindi kayo ang maghuhukom. Hindi. Post in public ko na yan kung sino ang maghuhukom. Kaya mag-ingat talaga kayo. Mag-ingat kayong lahat. Dahil sinabi ko na sa inyo kung sino maghuhukom eh. Sinabi ko na rin siya kung sino ako. Pero hindi man ako patotoo dahil hindi ako Diyos. Pangalan ko lang Diyos Dado, pero hindi ako Diyos. Aking Diyos ay aking Diyos, the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Ben Miracle Jr., King of all kings, Master Ben Miracle Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclo the First. So, yun na ang pag-iisipan nyo. Kung sino rin ang inyong Diyos. Dahil iba-iba man tayo ng Diyos, o mga reliyon. Wala nga akong pinipili dito, mga religious group, mga grupo-grupo, wala. Dahil ang Diyos talaga ay nandito na sa buong mundo. At ito na nga, sinasalaysay ko na nga ang kanyang history. Dahil ang tunay na tauhan ng Diyos ay alam niya ang history ng kanyang Diyos. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa aking Diyos, Divine Master Ben Miracle Jr., King of all kings, Master Ben Miracle Jr., Divine Grand Master Ben Madron Iclo First. Sa lahat na mga makita at hindi makita, sa inyong lahat na mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, nanonood sa YouTube channel kong ito, hayaan nyo, marami akong ibibigay sa inyo na mga kaalaman na hindi nyo pa alam kung ano ba talaga itong PBMA, ano ba itong Robinyan. Ngunit hindi ko pa yan masasalaysay ngayon dahil ang sinasalaysay ko ngayon ay ang history muna ng aking Diyos. Dahil paano tayo magsasalaysay na siya ay Diyos na wala namang history niya kung ano ba ang mga ginagawa niya noon at ngayon. Kaya ito na nga, sinasalaysay ko sa inyo para maintindihan nyo kung bakit tinawag ko siyang Diyos or Gods or God of all gods. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat.